Hello mga ka-doodles, mga ka-uploader, mga ka-kryptonidudes, kumustamos mi amigos, mi amigas? Sino naman tayo sa ating araw-araw na gawain? Maggawa ng videos, di baling walang manood. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa ating mga subscribers. Meron naman tayong bagong subscribers at sa ating mga viewers. Marami tayong mga videos diyan, panoorin nyo. So, pag-usapan natin si Maynilad kasi bagsak na si Maynilad eh. Ano bang nangyari? Bakit bumagsak yan siya? So, ano bang dahilan? Pero bago ang lahat, kung nagtitrade ka sa US market, meron tayong Doodle Goes to US market na channel. Pwede ka mag-subscribe dyan. English di Carabao lang yan. Tapos mga ano lang to, mga penny stock na lumilipad ng 1,000%, 3,000%, 100, 200%, ganon. So, hindi to, at tapos hindi to siya pwede pang long term talaga. Kung long term, siguro mga 1 linggo lang, ganon, pinaka-maximum. Pag hindi nag-improve, bitawan mo na, So, subscribe ka para mapanood mo yan. Tapos meron tayong Kryptonidodes. Wala pa tayong hawak dito. Nagre-review lang tayo. Pero bearish ang atong nito. Ang ating views kay bearish muna pa tayo. Wala pa tayong hawak. Pero darating araw, bibili tayo pag medyo talagang mawala na yung bearish ni crypto. Tapos sa PSEI ka naman or sa PSE, meron tayong uploader sa Pinas Market. So, pag-usapan na naman natin si Maynilad. So, meron tayong hawak dito kay Maynilad. Nasa tayo nakabili? Nasa tawag niyan 24, 28. So, medyo nasa taas tayo. Meron tayong 3,300 na share na hawak. So, di bali, okay lang yan. Walang problema. Walang kabayang bagsakan. Nasanay na tayo sa PSEI na bagsakan. So, hindi kasi tayo nakasabay sa IPO eh. Wala tayong pambili nung time na yon. Tapos, nasa ibang yung natin pambili. So, hindi tayo So, lang. So, dito, nang nakabili tayo dito na, bumagsak na siya, Ganun talaga yan eh. Sino pa ba dyan? Taas kamay dyan kung O comment down below na lang. Sino yung pag pumasok ka, bumabagsak, Kala mo bulis-bulis na eh. Bagsak pala. So, di bale, ganun lang talaga ang PSE. So, bakit nga siya bumagsak? Pag-usapan natin, bakit bumagsak? So, una-una, titingnan natin yung 1 week na trading or 5 days na trading kung anong history ni Maynilad. So, kung 5 days, 26, 25, 24, 23, 22. So, umpisa tayo 22. 22 is Monday yan, di ba? Monday. Monday nga. So, 22 Monday, nung karang Monday, mayroong net foreign buying. So, ibig sabihin, mas marami ang bumili na foreigners kay Maynilad, di ba? So, mayroong dito sa loob na yan, mayroong binta. Mayroon ding bumili. Kaya nga, net foreign siya eh. Either buying or selling. So, mas marami ang bumili kaysa nagbinta. So, ibig sabihin, may mga foreigners din nagbinta dyan. So, overall, positive pa rin siya nung Monday, So, may 18 ka dyan. Nung Martes naman, merong bumili. Nagbinta pala. May nagbinta na 23 million. Ang total, ang net. So, mas marami ang nagbinta. Di pala bili. Nagbinta. So, yung 18 mo na bumili, nabawasan ng 5 million, nagkulang. Kasi 23 yan eh. So, kulang ng 5 million. Nung 24 naman, si Maynilad, mayroong nagbinta ulit ng 2 million. So, mayroon ng 8 million na. Ang nawala sa kanya, di ba? Ang malis. Tapos, sinundan nung 25, nitong Huwebes, mayroon namang bumili na 24 million. So, yung 7 million na nagbinta, burado na. So, ito, mayroong natira ditong 24. So, mayroong dyan, 17.
mga ganon, na milyon na net foreign sale buying. So positive na siya, ano. Noong Biyernes, meron naman ang bumili na 25. So ibig sabihin, meron pang net foreign buying. So mas malaki pa rin yung nakatambay diyan na dong 25 tapos may 14, so may 39 million or 40 million na foreign buying. So mas marami pa rin yung buy ano kaysa sa mga foreigners. Pero bakit bumagsak kung ganun ang nangyari? Ibig sabihin yan kasi yung volume naman malaki naman, tingnan mo. 247 yung tradings, ito yung trading na buy and sell yan. So i-ano mo yung 25, maliit lang, di ba? So dito 90 million, maliit lang yung ano. So kumbaga diyan sa ano, total volume niya or amount, value ng amount, malaki pa rin yung ano, may ano diyan. So hindi, ang pinakita lang kasi dito foreign buying lang, foreign buying or foreign selling. Paano yung mga lokal, 'di ba? Na mga retailer. So, ibig sabihin diyan, itong nagbintahan, marami dito mga lokal lang na retailer. Mga diyan lang sa Pilipinas to sila. So ang ibig sabihin niyan, nag-take profit to, ano? So nag-take profit din sila. Or either inside by baka sa loob may mga nakatunog na ganon. So medyo kaya nagbintahan muna. Ang alibay ng iba dahil daw El Nino walang tubig ano, kaya siguro daw bumabang kita. Hindi naman siguro yan, walang ano yan eh. Matagal pa yung reporting income yan eh. Doon yan pag nag-report na sila ng mga quarterly nila na income, kung down siya, doon yung mag-reflect. Pero dito sa stock, hindi yun dahilan yung ano. Dahilan talaga diyan, may nag-take profit. Sinabay, mga foreigners, pero mas marami ang lokal na nag-take profit, di ba? Yun yung unang dahilan talaga diyan na may nag-take profit. Kasi mataas na talaga eh. Tingnan mo yan, no? Kumita, ilan na yun? Almost 70% na, di ba? So, malaking pira na yun na kinita. So, nag-ano lang yan, tawag niyan. Mga ganito, wag kayong kabahan kasi ano lang yan. Normal naman talaga yung stock na mag-down din, di ba? Kasi para healthy siya. Kasi kung puro lang yung taas-taas, parang unhealthy na yan na stock. Hindi na siya balance yung mga ano, nagsimahalan. So, ibig sabihin yan, mahirap na siya bilhin kasi nagtaas na eh. So, ganoon talaga dito. Pag umangat, take profit ka. Tapos pag bili ulit. Pag ganun to, katulad yan, dito ka nakabili ka dito. Dapat dito pa lang, nag-take profit ka na eh. Kung ako dyan take profit ka agad ako. Tapos bilhin ko lang din naman siya pag ano. So, nandito tayo sa taas. Ang gagawin na lang diyan natin pinakano, pag may sahod, may extra pira ka, bili ka na lang para mababa konti yung presyo ni Maynilad para mahabol mo siya, magkasalubong kayo. So tingnan natin si di ba? So dito nag-umpisa yung sale 23. Yan. So tingnan natin sa Fibonacci yung kalagayan ni yung iba kasi sinusukat yung Fibonacci niyan eh. So ito yung gamit ng Fibonacci kasi yun. Malaman kung nasaan siya na ngayon. So sa ngayon nasa pa siya? Nasa above 50%. So medyo ang iba kasi diyan pag 50%, pag bumagsak pa yan dito yan sa minsan sa 61 medyo okay pa yan. Ito okay pa to na pagbaba niya. Pero pag dumating na sa 61.80, medyo okay na yan. Dalawa ng okay. Pag dito naman sa in between 61 to 80, yun yung okay na. Okay nang kalimutan mo na, ibinta mo na. So, masama na yung medyo hindi na maganda na yung sinyalis na yan, So, ito yung may isa pa akong tawag niyan. May isa pang indicator na hindi ka kakabahan dapat. Ito, Elliott Wave. Ito yung Elliott Wave, So, Elliott Wave, yan siya.
1, 2, diyan, sabihin natin diyan, 2, 3, 4, 5. Ganon yung Elliott wave na ano, may baka magpo-form to siya ng Elliott wave na ano. So ayusin natin yung Elliott wave na yan ano. Hindi idiot Elliott wave. Yung ano niyan, itong Elliott wave na yan, gamit to sa ano, kung nakita niyo si ICT, yun yung ginawa niya Mamaya silipin natin si ICT ano, sa kanyang Elliott wave. Ilabas muna natin to si ano para hindi mo. So ganyan yung ano natin. So Fibonacci 61. So sabihin natin butas niya itong 50. Siguro dito yan sa 61 banda, mag-bounce back na yan. Bakit kamo? Merong buy order dito, demand. Tingnan natin sa weekly time frame. Wala na, 4 hours. So nasa ano lang, 1 hour. So doon lang sa daily, medyo at saka 4 hours. So merong demand yan, ano? Yung demand na to kulay green. Ibig sabihin yan, may buy order na pag mahit man yan, matrigger, magba-bounce back na yan kasi bumili na nabili na niya So so baka ito yung tinatarget niya. So sabihin natin diyan yung point 2 ng Elliott wave. So papawaliwanag ko sa inyo kung ano yung Elliott wave. Ang Elliott wave, ito yung may criteria yan siya. So ito yung may 5 puntos yan siya Kung nakikita nyo, 1, 2, 3, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So ganyan yung Elliott mangyayari. So yan yung unang criteria, 5. Pangalawang criteria ay itong point 2, hindi siya pwedeng dapat bumalik dito sa point 0. Hindi pwedeng ganyan. Hindi rin pwedeng ganon. Lumagpas. Dapat at least diyan lang. So hindi siya. Ito yung line ng point 0. Ano? Yan. So dapat diyan lang siya or diyan ba ganon. So ganyan lang. Pwedeng ganon. Pero ito nakaano na Pwedeng diyan. So diyan lang muna natin ilagay. So ganyan lang dapat, hindi siya babalik sa point level ng point 0, ang point 2. So ngayon, kung gagawa na to siya ng 2 to 3, pag bumuo na siya ng 2 to 3, nag-bounce back na, nahit na tong 18 na yan, nag-bounce back na niya. So ibig sabihin diyan ay gagawa na siya ng 2 to 3. Ang criteria naman nitong point 2 to 3, dapat siya yung pinakamataas sa lahat. Mataas siya sa 0 to 1, mataas din siya sa 4 to 5. So, yun yung ganun ang niya, criteria. So, ang pag-usapan lang natin yung hanggang point 3 lang kasi wala pa naman yung point 2 ginawa, di ba? At saka, pag nagawa ng point 2, papuntang point 3. So, yung 3 to 4, madali na yan lang yan siya pag-usapan natin pag na. So, dito lang muna tayo, So, ganyan. So, tapusin lang natin yan. So, point 2 to point 3, siya yung pinakamahaba. So, ibig sabihin, itong 0 to 1, kung sukatin mo siya, kung ganyan yun siya, so, ganyan, hiramin natin to yung taas niya, dalhin dito. So, ibig sabihin, kung mo siya dito, parang dito lang siya, kapantay. So, dapat, lalagpas pa siya dyan. So, mahaba pa siya sa 0 to 1. So, dapat siya mahaba pa. Either, pwede pang gumanon. Depende na yan sa kanya, So, ganyan lang siya. Tapos, itong 3 to 4 naman, parang 1 to 2. So, yung point 4, parang point 2. So, itong point 4, dapat hindi siya bumalik dito sa level ng point 1. Ganyan, hindi pwede. Valid na yan. So, dapat diyan lang, or diyan ba, or diyan. So, depende rin kung ano yung forma. Basta hindi siya babalik sa point 1 na level. So, tapos itong point 5 naman, kahit saan na lang yan siya pupunta. Pwedeng kalibel lang niya yung point 3 or pwedeng tumaas ganon or diyan lang siya, mag-correct na siya. So, parang walang kwenta na yung point 5 So, dapat dito ka talaga sa 2 to 3. Dito ka siya tatama. So sa ngayon, medyo wala pa tayong nakitang
sinyalis na tapusin na ni ano tong point 2. So kaya dito lang muna natin ilagay ang point 2, ano? So baka bababa pa yan siya. Tapos aakyat. So ito yung maganda oportunidad kasi murang-mura, ano? So may nakita tayong resistant naman dito kay maliban sa 15 na line, mayroong resistant na ito. Yung kulay green, consolidation, yan siya. May, support. Support yan, hindi resistant. Support na pwedeng pagdating dyan, pwedeng mag-bounce back, ano? Yung presyo ni Maynilad. So, pwedeng dyan mo, din dyan. Pwedeng dyan lang yung point 2, pwedeng ganon. So, din natin alam eh. So, dyan lang muna natin lagay yung point 2. So, yun yung ano dyan. Ang duda ko na gagawa siya ng Elliott Wave. I-example ko yung Elliott Wave na ano sa kay ACT para makita nyo rin kung ano yung ginawa ni ACT. Elliott Wave yan eh. Na walang katapos-tapos na 0.3. So, ito yun si ICT. So, ganyan, no? Diba? 0 to 1, 1 to 2. Yung 2 dito lang, hindi niya binalikan tong 0. Tapos, gumawa siya ng 2 to 3. So, pinakamataas yung 2 to 3. So, mataas pa siya sa 0 to 1, di ba? So, sa ngayon, wala pa natin, hindi pa natin alam kung hanggang dito, may mga sinyalis na siyang ginagawa na baka diyan na yung point 0.3. So, parang may sinyalis na siyang ginagawa diyan eh. So, depende yan. So, 0.4 naman, pwedeng diyan lang yan siya, di ba? Kasi may demand tayo, so tapos mag-bounce back. So, maliit lang yung ano niya kasi malakas nga eh. Pwedeng gumanon, pwedeng ganyan. So, baka mag-konso lang to dito siya. Pag nag-konso na yan, ibig sabihin tapos na yung 0.3. Ganon eh. Ganito yung itsura ng Elliott Wave. So, yan si Maynilad, kaya yun yung gagawin niya, ano, na pinagdududahan natin na gagawa siya ng Elliott Wave. So, kaya wag matakot kung bumaba man diyan. Marami lang nag-take profit talaga kay Maynilad. So, mayroon namang mga foreigners na pumasok, nandiyan pa rin yan. Ibig sabihin, hindi sila mismo, wala silang kaba, na bumaba yan. Kaya panay bilingan nila dyan kasi sinasalo nila dahil mura, nagmumura eh. Hindi sila mapamura pag nag-take profit, di ba? So tayo, dito naman tayo, so walang problema yan. Kasi gagawa pa ng 0.3 yan eh siya. So doon tayo kuha ng profit yan, mga 50% kung tama itong natin, prediction. So si Trading View, tingnan natin kung may forecast ba siya. So, mayroon siyang forecast si Trading View. Ito, wala tayong nakuha sa natin. Ang maximum niya is 27. May 24 siya. So, 24 na-hit. Although, na-hit na yan eh. Pero base sa niya, 27 yung maximum niya, na target price. So, may pag-asa talaga na aabot tayo doon. So, 27 is dito. So, maliit pa siya. So, kaya pwedeng umabot pa yan doon sa 40, Maynilad. So, malay nyo, sa December, doon na tayo sa 40. Hindi natin alam yan eh. Kasi ito, nag-umpisa siya, November. Ano lang ngayon? November, December. So, 6 na buwan lang, di ba? Inabot niya yung, tumubo siya ng ilang porsyento yung tinubo niya. Tumubo siya ng 70%, di ba? So, ibig sabihin, kaya niyang abutin to sa katapusan ng taon na to. So, walang kaba. Kasi tubig is life. Kailangan ng tao yung tubig. So, paano naman si Maynilad? Maynila nga. Tingnan natin si MWC. Saan ba si MWC? Nasa mid-size yata siya eh. Ito. Down din naman, So, bagsak. Mas matindi yung binuhos niya, si MWC. Tingnan natin yung mga foreigners kay MWC. Meron ba? Marami bang pumapasok? So, sa Lunes, may nagbinta 49. So, Martes naman, MWC.
MWC, magkatabi lang pala to. May 50 million, puro binta. Sa 27, binta. Binta. So, dito binta din. So, mas malala si MWC, ano? Kasi puro binta eh. Ang ano, kasi negative puro. Kaya bagsak ang ano, malaking bagsak niya down. Kaysa ni ano, ni Maynilad. Kasi Maynilad medyo mas okay pa. Diba? Dalawang okay lang. Ito talagang malala. Binagsak talaga siya tulo ng mga foreigners. So, dahil mahal na kasi, 46 na rin. So, gusto yatang sabayan ng presyo ni Maynilad, ano? Dati, dito pa tayo nagtitrade nung baguhan tayo. Dahil nga, na ganyan-ganyan lang ang presyo, tinamad ako, wala, binitawan lahat. Yun pala, kung long term ka talaga dito, ay ano, 100% na sana. Nung nag-umpisa ko, 23. Di ba, ganun talaga yan. Ganun talaga yan. So, di ba, ngayon natuto na tayo mapagtiis sa Philippine stock market na puro bagsak. So, yan lang po ang masabi ko. Huwag mag-alala. Si Maynilad, ano lang yan. Nagpahinga lang sa kakaakyat. Di ba parang tao lang yan din eh. Napapagod kayo umakyat. So, baba na naman tayo para pahinga. So, lumiko lang siya ng ibang daan. So, good luck sa Lunes. Titingnan natin kung anong mangyari dito kay Maynilad. Adios mi amigos, mi amigas, babus.